empleyado ka man ng gobyerno o contractual, maaari kang makakuha ng dagdag na sahod kung nagtatrabaho ka sa alanganing oras sa pamamagitan ng tinatawag na night differential pay. Paano nga ba ang proseso niyan? Makakausap natin ngayon na si Civil Service Commissioner Eileen Lizada. At maaari kayong sumali sa aming talakayan. I-post lang ang inyong mga komento at tanong sa aming Facebook Live. Commissioner, magandang hapon po at welcome to the program. Magandang hapon po, Ma'am Menchu, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, Commissioner, kapag sinabing night differential pay, no, ano po ba yung ibig sabihin nito? Ito yung mga empleyado ng gobyerno na nasa national government agencies, local government units, pati na rin sa GOCC at ang kanilang subsidiaries na ang oras ng trabaho ay nasa pagitan ng alas 6 ng gabi at alas 6 ng umaga na susunod na araw. Ito ho yung ibig sabihin ng night shift differential pay for those working beyond, 6 p.m. to 6 a.m. the next day po, ma'am. Okay. So sino-sino nga po yung mga empleyado ng gobyerno na maaaring mag-apply? Nabanggit nga natin kanina na kahit hindi regular employee, pwede po? Okay. Ang mga empleyadong sakop ng night shift differential pay ay ang mga nag-occupy ng division chief level position at mga mas mababang position level o mga katumbas nito regardless kung ang status of appointment nila ay permanent, temporary, co-terminus, substitute, contractual o casual. Sila yung pwedeng bigyan po ng night shift differential pay. Yung mga nanunungkulan bilang division chief at mas mababa o ang kanilang katumbas na itinalagang bilang OIC or officers in charge sa executive or managerial positions ay dapat ding pagkalooban ng night shift differential pay kapag sila rin ay nakatanggang sumunod sa mga oras ng trabaho na nasa pagitan ng 6 p.m. at 6 a.m. na susunod na araw, ma'am. So ibig sabihin pati yung mga supervisors, managers, or yung mga executive positions, kasali rin po dito or hindi na po? Division chief levels lang po, ma'am, pababa. Yes, Okay. ma'am. So lahat po ba ng ahensya ng gobyerno ay kasama dito? Yung sinabi ko po, ma'am, the LGUs, the national government agencies, pati ho yung mga government-owned or controlled corporations po, at ang kanilang subsidiaries, ma'am. Pero may mga sangay po ba na hindi kasali? Meron po, ma'am. Ang hindi sakop ng night shift differential pay ay ang mga empleyado ng gobyerno na ang regular schedule ng trabaho ay between 6 a.m. hanggang 6 p.m. Ito yung mga regular workers po natin, no? Ang mga serbisyong kanilang binibigay ay nalampas sa regular working hours ay dapat bayaran alinsunod sa existing rules and regulations ng overtime services at overtime pay. Pangalawa, hindi rin sakop ang mga kawani na ang mga services ay required or on-call ng 24 hours a day tulad ng mga uniform personnel ng AFP, CNP, BJMP, and Penology, Bureau of Fire Protection, and other similarly situated as may be determined by the CSE and BBM. Bukod sa kanila, ang night shift differential pay ay hindi rin applicable sa job order at contract of service na mga manggagawa at iba pang katulad na posisyon. Sa halip sila ay sakop ng COA DBM, Joint Memorandum Circular No. 2, Series of 2020 o iba pang similar issuances governing JOs and POS versus the government bank. Okay. Pero paano po yung computation po ba nito? Yung computation po nito, maaaring ibigay ang night shift differential pay sa mga kawani ng gobyerno na nagbibigay ng serbisyo yung sa time na sinabi ko po, ma'am, as authorized by the head of agency. Kaya ulitin lang po natin, no? Hindi ho pwede kayong bastang magtrabaho between that time kung hindi kayo authorized, no? Sa rate na hindi ihigit sa 20% ng hourly basic rate ng isang empleyado. Para naman sa public health workers, ang kanilang night shift differential pay ay hindi dapat mas mababa sa 10% ng kanilang hourly basic rate. Pero pwede ho ito pang tumaas kasi meron ho ito sa kanilang Magna Carta. Para sa kaalaman ng lahat, ito ang formula sa pagkuha ng hourly basic rate. Hourly basic rate equals basic monthly rate divided by 22 working days divided by 8 hours. So, Okay, kung pero naman ang... Yes, ma'am. sige po, go ahead. Kung naman ang trabaho nyo ay hindi kompletong 6 p.m. to 6 a.m.,
So kukunin lang po yung number of hours na trabaho nyo na covered po yung sa between 6 p.m. to 6 a.m. At iproporate po doon, ma'am. Alright, marami pa tayong pag-uusapan kasama si Civil Service Commissioner Eileen Lizada sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. At kasama pa rin natin si Civil Service Commissioner Eileen Lizada at kanina pinag-uusapan natin ang coverage at computation ng night shift differential pay para sa government employees. Commissioner, ngayon naman gusto ko lang sanang itanong kung automatic ba yung pagpasok nito sa sweldo o kailangan pa pong i-apply? Bali, ang gagawin mo nito is, i-complete po kasi kung unang-una, ang hinihingi ng request ng CSC sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na susunod dito sa night shift differential pay o applicable sa kanila, gumawa ho kayo ng inyong internal policy. Kasi kagaya ho ng Bureau of Immigration, 24 hours naman ho yung trabaho doon kasi may mga dumadating na mga flights po na lampas ng 6 p.m. So, kung kayo ay mahuhulog po doon, gawa ko kayo ng inyong internal policy para aware ho yung mga empleyado ng gobyerno. So, put your internal policy, paano ho mag-apply ang night shift differential, paano ho yung computation nito, kasi may proper na computation po ito, pero hindi ho ibig sabihin ngayon na may night shift differential ka ngayong buwan, ay the next month, kayo pa rin ang nandyan. Kasi depende po kung sino ang nakatoka or naka-assign sa time ho na yan. So, hindi ho ito automatic. The head of agency should say na ito ang schedule nyo at ikaw ang nakalagay dito. Ilan ba kayo? And then doon na ho mag-apply yung inyong your authority that you will have Night shift differential. You are entitled to night shift differential pay po, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Na Commissioner, kung night shift tapos nag-render po itong empleyado ng overtime pa beyond nung ordinary working hours niya, ibig sabihin po ba makakakuha pa rin siya ng overtime pay on top of yung night differential pay niya? Hindi ho pwede yun kasi ang night shift differential is only between 6 p.m. to 6 a.m. Ang overtime pay po is for those working the regular hours po, let's say hanggang 6 p.m. kayo. And then, let's say nag-start kayo ng 9 a.m. or 8 a.m. So, count 9 hours and then 8 hours po. Tapos yung oras po na yon ay inyong regular working hours. Pag lumampas po kayo doon, you are entitled to overtime pay. So, wag ho, sa mga nakikinig, wag ho natin i-confuse yung overtime at saka night shift. Ang night shift po, kung ang trabaho ninyo ay between 6 p.m. to 6 a.m., ay entitled po kayo sa night shift differential. Pero kung ang trabaho ninyo ay labas sa oras ng 6 p.m. to 6 a.m., entitled po kayo sa overtime pay, hindi o sa night shift differential. Okay, so either or lang po yun. Okay. Yes, ma'am. So 2022 po na pirmahan yung batas. So ibig sabihin sinisimulan na po yung implementasyon nito ngayon? Yes, ma'am. Noong Pebrero 2023 ay inilabas ng Civil Service Commission katuwang ang DBM ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11701 na nagbibigay ng night shift differential pay sa mga kawani ng pamahalaan. Okay. Yun, ma'am. And then ang pondo po nito, kapag sa ngayon ho, kukunin muna nila sa kanilang existing budget, but for the next year po, ipapasok na ho yung sa General Appropriations Act, ma'am. Okay. Pero sinabi niyo po kasi kanina, ma'am, na yung mga agencies ng gobyerno ay kailangan mag-craft ng internal guidelines para doon sa implementasyon ng night differential sa kanilang mga ahensya. Tama ho? Yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi pa nakukuha nung mga empleyado itong night differential as of the moment. Meron mga iba na po, ma'am, I was told, no? Meron mga ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay na, even before the AIIRR, nagbibigay na ng night shift differential. Ang pwede mong mangyari niyan is tingnan nila yung IRR na nilabas ng CSC at CBM, and then kung nandun ho kayo sa 5%, meaning pwede pa ho yan iakyat. Huwag lang ho dapat ibababa. No diminution of benefits tayo. So, pwede ho umakyat like say 10% because the maximum of 20% of the hourly rate po, ma'am.
Alright. Now, ma'am, pag-usapan na rin po natin itong naging kontrobersyal na birthday party na naganap sa Bohol Port Management Office kasi natanggal po sa trabaho ang mga opisyal dito. Ipaliwanag lang po natin very briefly ano ang mga naging paglabag nila. Okay, unang-una, ang government building, edifice, ito dapat official lahat ng ating ginagawa dyan. Hindi po natin yung bahay na pwede natin gawin kung anong gusto natin gawin, especially kung kayo po ay ang head. Kailangan po bigyan natin ng tamang leadership by example yung mga nasa atin. So, abuse of, it can be, marami conduct the judicial to the best interest of the service, pwede ang abuse of authority, depende sa circumstances. I really do not know ang eksaktong nangyari, nag-issue ba ng memo, paano ba nilabas yung mga alcohol dyan. Marami meron mga gross negligence. Depende po sa facts, ma'am Menchu. But definitely, this is an eye-opener para sa mga ibang mga kawani ng gobyerno Hindi ibig sabihin, pag nakapasok na kayo sa gobyerno, ay pwede nyo nang gawin kung gusto nyo nung gawin. We are still bound by RA 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards. We must do our work professionally, with utmost excellence, spirituality, yung mga ganun tipo, integrity. This is not our home that you can do your birthday party here and have it, i-convert natin into a bar ang ating opisina. Meron tayo, bigyan natin ng respeto yung ating ang ating panenervisyo at ang ating mga opisina that we represent. Alright, maraming salamat, Civil Service Commissioner Eileen Lizada.